Can the Christian church really be loving and can it give peace if it remained law-based and Pharisaic? When we mention Pharisaic, it was based on Pharisees, Pharisees. These were the religious leaders who insisted on the law. Mahirap man, mapagod ka man, masaktan ka man, basta ito ang law, ito ang masusunod. Irrespective of how you feel, how it affects you. Katulad ng babaeng napahiya na nga, nahuli sa kanyang ginagawang pangangalo niya or maybe prostitution, pero walang pakialam yung mga Pharisees sa nararamdaman ng babaeng ito sa tunay niyang kalagayan. Basta sabi ng law, batuhin hanggang mamatay, pues batuhin hanggang mamatay. So when we mention Pharisees, right now, we mean people in the Christian church who continue to be like the Pharisees of old. Na hindi katulad ni Jesus na isinasaalang-alang ang iyong kalagayan, anong nangyayari sa buhay mo, hindi ka basta lang i-judge. So when we mention Pharisees, that's what we mean. Modern day Christian leaders who behave and teach like the Pharisees of old. And remember, the Pharisees were the arch enemies of Jesus. Sila ang laging kalaban ni Jesus. At kung si Jesus man, paminsan-minsan ay may mga masasakit na salitang binitawan, para sa kanila yon. Ni hindi nga para sa mga lasenggo o lasenga o mga adulterous people kundi para sa kanila. Bakit? Kasi ang gusto nga ni Jesus, ang ipinagagawa sa kanya ng Ama is to give people peace and rest. Kapahingahan sa lahat ng religious duties and responsibilities and hardships na hindi naman kailangan pero patuloy na nire-require ng religion. So can the church give people peace if it remained law-based and Pharisaic? If it kept making people think of themselves as sinful, guilty, bound for punishment? Peace ba talaga ang nadidinig natin yung may nagtuturo from Scripture? O pang-uusig, pang-uhusga, pananakit ng loob, pangmamaliit? Peace of mind and Christianity. Kailangan nating suriin dahil napakarami nating time, talent, and treasure na ibinibigay sa relihiyon. Sulit ba? Nagaganap ba ang gusto talaga ni Jesus na mangyari o ang nangyayari ay ang kalooban ng mga Pharisees? Dear God, we thank you that there is freedom to study the teachings of your Son, Jesus. Thank you for sending your Son, Jesus, to give rest and peace to those who are weary, tired, rejected. Turuan niyo po kaming unawain ang lahat ng katuruan ng iyong anak at nang sa ganun, ito ay pakinabangan namin at sumulit ang kanyang pag-ibig at ang kanyang malasakit at ang kanyang sakripisyo para kami bigyan ng kapayapaan, katahimikan at pahinga. Sa sandaling ito, payapain niyo po ang aming loob, patahimikin ang aming puso at turuan niyo kaming taimtim na makinig sa inyong tinig. Kayo ang mangusap, kayo ang magturo. Kayo ang patuloy na magpalaya at magbigay ng kaliwanagan na magbubunga ng pahinga at kapayapaan sa aming puso. Be our speaker, Lord Jesus. We seek you. We seek you with all our hearts. Father, we thank you in the name of Jesus, your Son, our Lord, our teacher. Jesus came proclaiming and dispensing love and grace, setting people free from the law. At binanggit na natin kung ano yun. From guilt, from judgment, and from fear. All by grace. Jesus came giving peace of mind. Dinala niya ang kingdom of God sa kalooban ng tao, sa puso ng tao. Nang siya'y tinanong, nasan po ba ang kingdom of God? Sabi niya, huwag niyong hanapin doon, huwag niyong hanapin dito, huwag niyong akatin ng mga bundok, huwag kayong mag-pilgrimage, huwag kayong kung saan-saan maghanap, because the kingdom of God is in you. Napakalaking kahulugan yan. Na ang puso mo at isip ang kingdom of God, ibig sabihin ang God na naghahari. At ang naghaharing God dyan na dala-dala ni Jesus, ang Ama natin sa langit, is a God of peace, God of love. Therefore, our hearts, our minds must be kingdom of God's love and peace. But law-fixated Pharisees infiltrated the church, bringing the law into the theology of the then just developing Christianity. Ang kalooban ni Jesus sa kanyang church, peace, grace, freedom from the law. Pero ang aga-aga pa, napasok na ng mga Pharisees ang Christian fellowship mismo. Nagsisimula pa lang ang Christian church na mag-grow, ando na yung mga Pharisees sa loob because they also claimed to be believers of and in Jesus. Kaya sa Acts 15 verse 5, Acts pa lang yan.
nagsisimula pa lang yung church ma-develop, nagtatalo-talo na sila kung ano dapat ang mga doktrina. At ang isa sa mga doktrina ni Jesus ay dapat ang mga Jew malaya na sa Jewish law, di lalo naman yung Gentile na hindi nga naging Jew, dapat hindi sila masakop ng Jewish law. Pero ang gusto ng mga Pharisees, pati yung mga Gentile na hindi naman naging Jew, idamay pa sa Jewish law na pati nga mga Jews dapat ay malaya na. At ang isa sa mga pinag-uusapan dito ay circumcision. You know that the Jewish boys were circumcised at age 8 days. And we know that Jewish men are supposed to be circumcised, pero should they still be circumcised under Christianity? Dapat hindi na, kasi covenant with Moses yung ganung circumcision. But now, Christians who are still Pharisees at heart, at least some of them, wanted even the Gentiles who become Christians to get circumcised. Hindi na nga sila kasama sa usapan ng law, idadawit pa ngayon. At tapos Kristiyano pa sila ngayon, parang doble mali. So, sinasabi dito sa Acts 15, verse 5, "But then some of the believers who belonged to the sect of the Pharisees stood up and insisted, the Gentile converts must be circumcised and required to follow the law of Moses." At marami pang ibang laws. Circumcision lang pinag-uusapan natin ngayon. In other words, may mga Pharisees who had become believers daw. Paano naging believer? Si Jesus nga, freed people from the law. Tapos yung mga Pharisees, gusto ituloy yung law sa mga Jews, at pati mga Gentiles na hindi Jews, isama pa rin under the law. John 16:33, sabi ni Jesus, "In me, you may have peace. But is this the truth on the ground?" O nag-ahari pa rin ang takot, ang pagod, ang hirap, dahil namamayagpag ang mga Pharisees sa Christian Church hanggang ngayon. Kasaysayan lang ang makakapagpatunay kung gaano naging matagumpay yung mga Pharisees na yan, na believers in the church. Dahil pag nireview natin ang church history, Christian church history in the last 2,000 years, kahit ano-anong sekta o kongregasyon o color, basta Christian, alam natin na pumasok lahat ang laws ulit. Na hindi lang yung freedom from the law at yung grace na bigay ni Jesus, sumama uli lahat yung law at kasama yan sa church history. Siguro nga ngayon, kung talagang susuriin mo, gaano karami sa nagsasabing sila ay Jesus believers, Christian church, ang talagang free from the law o talagang mostly law pa rin ang umiiral. Pero hindi nahahalata kasi yun na yung religion na naman ng Christians, kahalo yung law. Pero yun ba ang kalooban ni Jesus? How could genuine peace of mind be had under Pharisaic legalism, where everyone is made to feel guilty and judged? Na pagka dumapo sa iyo ang Christianity, pag dumapo sa iyo ang Christian missionaries at naging miyembro ka ng anumang uri ng Christian congregation, ang idududod sa iyo lagi ay law, that you are guilty, that you're a sinner, at lagi kang tinatakot, tumanggap ka na kay Jesus, naligtas ka na, tatakotin ka pa uli na pag nakasala ka, wala na naman yung kaligtasan mo, tapos matakot ka, baka bumalik si Jesus, abutan ka nag-enjoy, abutan kang tulog, abutin kang, tapos laging fear. So, ang ginagawa ng Pharisaic religiosity, instead of the kingdom of God in people's heart, they give people hell. Hell in the mind, hell at heart. Laging takot na takot ka. Takot ka mapagalitan ng Diyos, takot ka mapalo ng Diyos, takot kang dumating si Jesus, naabutan kang ganyan-ganyan, takot ka na mawasak ang daigdig, mag-end of the world, puro takot. Tapos may makikita ka pa mga t-shirt nakasulat, God saw what you did. Talaga. Yung tatakotin mo na naman ako, talagang Jesus saw what I did. Yung hindi ba dapat ka matuwa that Jesus saw what you did? Kasi you're already covered by the blood of Jesus. Pero ang ibig sabihin ng salita na yun, matakot ka, alam ng Diyos, nag-enjoy ka, masama yan. Yung ganun, puro ganyan. How to have peace of mind in the mostly Pharisaic church? Hindi naman lahat, nawa. Pero tingnan mo lang ang itinuturo, behavior, malalaman mo agad kung Pharisaic. How can you do that? In a climate of Phariseeism, how can you have peace of mind? First of all, about yourself and others, accept human limitations.
Psalm 103:14. For God knows how weak we are. He remembers we are only dust. Salamat. Naaalala lagi ng Diyos, oo nga pala, tao ang mga ito. So trust in God's love. Especially when you're not able to be perfect. And who can be perfect? Ephesians 3:17-19, and I pray that you may have power to grasp how wide and long and high and deep is the love of God, the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure all the fullness of God. Idinadalangin kong magagap mo ang lawak, ang haba, ang taas, ang lalim ng pag-ibig ni Kristo. At nang sa ganon, maunawa mo yung pag-ibig na lampas sa kayang maunawaan. It surpasses knowledge. At nang sa gayon, mapuspos ka ng punong-puno ng fullness of God, which is peace, which is love, which is rest. How do you have peace of mind? In spite of Pharisaic religion? We modify religion. Hindi naman lahat ng religion Pharisaic. Kasi sabi natin, yung Pharisaic religion, manage your thought. Mga kapatid, huwag niyong ipaubaya sa iba ang pagmamaniobra sa inyong utak. Kailangan ikaw ang mag-manage ng thought mo. Huwag kang laging padala sa nagpapagilty sa'yo, sa nang-uusig sa'yo, sa nananakot sa'yo. Kailangan magkaroon ka ng sariling matibay na paninindigan kung saan pupunta yung utak mo. Huwag kang pagulo sa lahat ng nanggugulo. Huwag kang pahusga sa lahat ng judges. Dapat ang iyong budhi at ang Diyos ang nag-uusap. Huwag mong isalalay sa kamay ng iba the management of your thought. Ephesians 4:23, let the Spirit change your way of thinking. And may I add, your way of thinking about sin and judgment, about you and others, about how God sees and considers you, and you are under grace. Hayaan nyo na ang Espiritu ng Diyos ang siyang tunay na umakay sa direksyon ng inyong isip tungkol sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Hindi yung panghuhusga at pang-uusig ng mga Pharisees. Kaya si Jesus galit sa kanila eh. Si Jesus nga, hindi naman pinapagalitan. Alam mo, papagalitan niya yung tax collector, papagalitan niya yung woman caught in adultery. Sabi niya, umuwi ka na. Tigilan mo na yung kasalanan na yan. Pero yung mga masasakit at matatalim na salita sa mga religious leaders. Kasi ang binibigay nila sa tao, bigat ng loob. Guilt, fear. Nakalaban ng peace, which is the message of Jesus. Hindi ka naman pwede magkaroon ng peace with God by accomplishing perfection para kayo maging at peace. No, you have the peace of God because you accept by faith the grace and love of God, which you do not deserve, but you accept anyway, and therefore it gives you peace. Lagi itong pinag-uusapan, lagi itong teaching, pero nauunawa ba talaga ng mga tao? Kasi kung nauunawa nila, dapat may peace. Dapat hindi madaling matakot, hindi madaling nervyusin, hindi madaling masiraan ng loob. John 14:27, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo, yung may conditions. Huwag mabaghabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Huwag kang matakot na hindi ka perfect. Alam yun ng Diyos. He remembers that you are dust. Huwag kang matakot na nagkukulang ka. Alam yun ng Diyos. Pinuno ni Jesus. Apaw pa. Huwag kang matakot na mayroon kang mga pagkukulang kasi nga pinupuno ni Jesus. Huwag kang matakot na hindi perfect. Alam yun ng Diyos. At sa kabila ng lahat ng alam ng Diyos, tayo kanyang inibig, tinanggap ng walang patakaran. At sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Come to me, I will give you rest. Yun ba talaga ang ibinibigay ng religion? Kapayapaan ba ang ibinibigay ng law-based, Pharisee-run Christianity? Bakit natin pinag-uusapan ng mga ganito? Dapat kasi natin suriin. Tulad dito sa ating bayan, sa Pilipinas.
Kailan doon naman nagsimula na umuso yung mga born-again churches, mga Bible-based, mga ganyan-ganyan, ano? Na mga Bible-waving people na puro Bible ang binabasa. Well, nagsimula yan nung dumating yung mga Amerikano, nung 1900s. Pero actually, yung feverish growth of Bible-based faiths, noong mga late 60s. And then tumaas tong 70s. Nag-climax sa mga 80s hanggang early 90s. Gaano karami sa inyo ang hindi naman Bible-based ang inyong faith noon, pero nilayasan nyo ang dati nyong relihiyon para ma-born again, para sumama sa mga born-again churches? Kailan nangyari yan? 1970, 80, 90? Kung tutuusin natin, yung climax ng pag-grow ng Bible-based Christianity sa Pilipinas was mga late 70s, early 80s, halos mga 40 years ago, which is already one generation. Eto tanong, nilayasan nyo yung dati nyong religion, nakipagkasira pa kayo sa inyong mga tiya, mga pinsan. Yung iba, nagmartilyo pa ng mga groto, nagsunog ng mga puod, nakipagkasira sa mga kababata, hindi dumalo sa mga lamay, libing ng mga lolang namatay dahil naiba na yung faith. Hindi kayo nag-abay sa mga kababataan nyo at mga kaklase na ikinasal dahil yung church sa paggagawa ng kasal, hindi kayo tumutungtong doon. Hindi kayo nakikipaglamay, libing, piyesta, lahat-lahat. Ang dami nyong tinalikuran. And I don't only mean you now, nakaharap ko ngayon, kundi lahat ng sumali sa ganitong Bible-based faith. Ang tanong, sulit ba? Siyempre, sabi mo, sulit kasi ng buhay na walang hanggan. Hindi yun ang pinag-usapan. Sulit ba sa day-to-day life? Talaga bang napanatag ka? Natahimik? Talaga bang minahal ka ng iyong mga churchmates, ng iyong mga leader? O nagkakamali ka, sinisipa-sipa ka, ititiwalag ka? Huhusgahan ka, tatakutin ka. Sulit ba talaga napapahinga ka o lalo ka lang natakot? Nawa, sulit. Pero ang dami-daming, bakit lipatan ng church sa mga tao? Kasi naghahanap pa rin. Sa kabila ng kasisigaw noong 1970s, I found it. Ngayon, hanap pa rin ang hanap. Kasi ang nasalihan, mga Pharisaic churches, papangakuan ka, sumali ka sa amin. Tanggapin mo si Jesus. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Puro na lang tayo love dito, pag-iibigan, tulungan. Grace ito, hindi works. O dali, pumikit ka, magdadasal tayo. Pagkadilat mo, nagawa mo na, huli ka. Mula ngayon, lost na ulit tayo. Ito na mga lost ng ating kongregasyon. Ang buhok mo, pahabain mo babae. Lalaki, paiksiin mo ang buhok mo. Itong pwede mong isuot, itong pwedeng kulay mo sa buhok, itong pwede mong puntahan, hindi mo pwedeng kainin. Bumalik ka lang sa law. Tapos tight ka pa ng tight. Nalugi ka. Dapat nga nung araw, walang tight. Ano talaga? Does the church keep the promise? Noong 70s, 80s, halos araw-araw, more than tens of thousands of new Bible-based congregations were being registered sa SEC. Kasi feverish. Ang lahat ng tao nagdadasal, hallelujah, ganyan-ganyan. Pero ngayon, tingnan nyo kung gaano karami nagre-register, sobrang baba na. At yung ibang nagre-register lang kasi nag-split. Kasi ang mga tao, nadala. Hindi naman talaga natagpuan yung hinahanap because the church is unable to keep the promise of giving people peace. Nasangkot ka pa nga sa napakaraming mga religious wars, sectarian wars. Hindi ka lang napasama sa lahat ng mga Bible believers. Pala sa loob at karamihan ng mga Bible believers sa loob, ang dami-dami pa rin faction. Awayan pa rin ang pag-awayan. Nagyagera-gera kung gaano karaming tubig ang dapat isangkot sa baptism. Kung ano dapat ang tinapay na kakainin mo sa Lord's Supper, ang dami pa rin gera. Wala talagang katahimikan. So churches against one another and within one church, nag-away-away pa rin yung mga leader dyan, iba-iba pa rin ang mga doktrina. Nasaan yung rest? Nasaan yung peace? Hanggat law-based, hindi yan magaganap. Kasi ang dami-daming laws, contradictory to each other. And also, kahit isang law, ang daming abogado, iba-iba ang interpretation nila sa the same law. Kaya ang dami-daming doctrinal wars. Do you think this is what Jesus wants for people who want to follow Him? Matakot? Ayaw ni Jesus na matakot ang tao. Pero ang usual Christianity, mahilig manakot. Bakit nga ba mahilig manakot? Pati si Jesus ipinapanakot. Pati nga pastor, panakot eh. Makita mo yung mga nanay, may hila-hilang anak. Ayun na si pastor. Talaga panakot ka pa rin eh. Puro takot.
John 14:27, I am leaving you with a gift, sabi ni Jesus. Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Peace is the same gift that the church should give to people. Church, give this gift of peace to people. Huwag gawin ang mga taong sundalo sa napakaraming sectarian wars, paramihan ng member, labanan. Huwag gawin ang tao na tagagawa ng hindi maubos-ubos na gawain, na hindi naman laging ang ending doon sa ginawan at sa gumawa ay peace and rest. Bakit ang daming pinagpapaguran? Naku, bakit ka puyat? Kasi nagpray kami magdamag. Hindi ba pwede magpray sa araw? Hindi ba daig naman ng Diyos ang Mercury? Bukas, 24 oras. Kailangan talagang madaling araw pa. Bakit? O bakit ka nangangayayat? Nag-prayer kami, nag-fasting. Bakit kailangan mo mag-fast? Ikinatutuwa ba ng Diyos na nilipasan ka ng gutom? Of course, up to a point, clinically, may benefit naman yung fasting pag tamang gawa. Pero hindi fast ka ng fast dahil religyoso ka. Kaya nga si Jesus, napagalitan ng mga Pharisees dahil sabi niya, He is a glutton and a drunkard, kain ang kain. Bakit hindi si Jesus ang tularan? Bakit yung mga Pharisees? Ang dami-dami mga requirement na hindi naman kailangan. Uso pa ngayon sa napakaraming mga Pharisaic churches, pati love life mo, pinapakialaman. Sinong mamahalin mo, sinong papakasalan mo, nagde-decide yung board. Para kahit kailan, di ginawa ni Jesus yun nadaig pa talaga. People, look for this gift. Be in a church that gives this gift of peace. Maghanap kayo. And I don't only mean you. Marami tayong kasama na online, buong daigdig. Maghanap kayo. Huwag kayong sali ng sali, tapos aalilain lang kayo. Huhututan kayo. Tapos, lagi kayong papagalitan, lagi kayong kulang, lagi kayong mali. At kahit 30 taon kayo maglingkod, pag nagkamali kayo, sisipain pa rin kayo. Bakit kayo sasali dyan? Iisa naman ang Diyos. Iisa yung Biblia. Humanap kayo ng mas matapat kay Jesus. But the church could be a dispenser of peace only if and after she changed her mind from law to grace. From judgment to love, from Moses to Jesus, from Pharisees to Jesusness. Hanggat hindi nagpapasya ang isang church na sumunod kay Jesus instead of kay Moses, na mag-promote ng love instead of judgment, hindi mangyayari ang peace na ito. John 1:17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Hindi ko iniimbento na magkaroon ng division between Moses and Jesus. It is the Bible that says that, and John 1:17 says that. So, sino ba ang bida dito? Sa church na ito, sa church na yon? Moses ba o Jesus? Law or grace? Kailangan niyang i-decide. Siguro marami sa inyo mga kapatid, nagdurugo na tenga niyo kada dinig nito mula sa akin. Kailangan ko itong ulit-ulitin kasi ito na yung naging sakit ng Christian Church ng 2,000 years. Hindi talaga si Jesus ang bida kung hindi law. Galatians 3:24-25, so, the law was our guardian until Christ came. So, tagapag-ingat lang natin, bantay-bantayan lang natin yung law hanggang dumating si Kristo. Pero nung dumating siya, hindi na. Sabi, that we might be justified by faith. So, dumating na si Jesus. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. How can you be any clearer? Sabi niya, guardian lang natin, hindi tunay na magulang yung law. Nandyan lang yan temporarily hanggang dumating si Jesus. At nang dumating si Jesus, hindi na tayo under the law. Under Jesus na tayo. Under love and grace. Historical Christianity has not been of pure Jesusness. It had mixed God's grace in Jesus with the law. God's gracious love in Jesus with legalistic judgment. So ang bunga talaga nito, confusion. Bakit? Kasi Mosesness, Jesusness, pinagsama sa isang body of belief, ang result, confusion. You have to decide if you're going to be under the law or under Jesus, under grace. Kasi malinaw, sabi, andyan lang yung law habang wala pa si Jesus. Dumating na siya, huwag paghaluin. Kasi pag pinaghahalo yan, nalilito ka. Anong gagamitin ko sa'yo ngayon, law or love? Grace or judgment?
Kasi, Tuesday ngayon, judgment tayo. Wednesday ngayon, love tayo ngayon. Kasi pinaghahalo. Decide. At kayo man mismo, mga kapatid, mag-decide kayo sa buhay nyo. Will you place yourself really under the law or under love? Under grace or under legal laws of ancient Israel? Pag malinaw na sa inyo yon, then you can decide really what to do with your life. At doon lang magbubunga yan ang tunay na kapayapaan o non-stop na gulo. You have to be conscious. Ang problema sa mga iba, hindi nila alam that they should even choose. Maghahanap sila ng verse sa Bible. Ano kayang guide ko ngayong araw na to? Papaliparin nila yung mga pages. Pag tumigil sa isang page, tok! Ito, law. Ito ngayon ang andar sa buhay ko. Pagka, grace ngayon. Grace. Kailangan nyo salain yan kasi magkahalo lahat niyan dyan. Pero dumating si Jesus to end the rule of the law. Hindi ibig sabihin magiging lawless. Ibig sabihin yung Jewish law. To grow into Jesusness, the church must extract pure Jesusness from so-called Christianity, which is a confusing and troubling mix of grace and law, love and judgment, of peace and fear or trouble, of Jesus and the teachers of the law and Pharisees. Kaya kailangan gumamit ng Jesus filter, yung lagi nating sinasuggest. Ang dami niyong makikitang katuruan sa Bible, salain niyo lahat kay Jesus. May mga katuruan kasi dyan na para lang specifically for the tribe of Israel at a specific time and place. Nung naiba na yung situation nila sa history, naiba na rin yung mga laws nila. Hindi naman forever yung mga law na yun. Kahit nga mga law ng mga bansa, nagkakaroon ng mga constitutional amendment. Kasi hindi na bagay yung mga laws na yun sa reality. Yung mga laws na moral, laging totoo yun. Like, do not kill your mother, yung do not steal from your sister. Lagi yung totoo, universal. Yun ang moral law. Pero yung mga legal laws, and ceremonial laws ng Israel, ang dami na dyan kinancel ni Jesus. Tapos ipipili na pang ituloy ngayon. Di napapagod ka for nothing. Kaya kailangan salain. Kaya yung mga iba-ibang kulay dyan sa ating drawing, meron dyan na tukol sa legal laws. Hindi na yan lalampas kay Jesus kasi maraming legal laws ni Moses, hindi niya pinairal. Katulad ng batuhan hanggang mamatay, hindi na yun. Alam nga naman sa church, kaya sabi mo, biblical kami. May babae dyan o nangangalo niya, tara batuhin natin. Kasi yan ang sinasabi ng law. Hindi na rin natin yung ginagawa. Ang dami-dami kasi masyadong lawful ang kanilang pamumuhay. Masamang gawin ito, masamang gawin yun. Pero kumakain naman sila ng sugpo. Na ipinagbabawal din yun ng Leviticus. So, ibig sabihin, sila man namimili kung ano susundin at hindi. Kung ano lang yung paborito nilang doktrina, yun ang bibigyan nila ng support na verse. Pero marami silang binibreak dun sa law. Kumakain din ng pork barbecue. Pero ipinagpipilitan yung ibang law sa Leviticus na gusto lang nilang pairalin, pero yung mga ayaw nilang sundin, hindi nila tinuturo. Selective din. Kaya kayo mga kapatid, you make your own choices. Kaya dapat nag-aaral kayo. Huwag tanong ng tanong lang, pwede ko po bang kainin ng chicharon? Pwede ko bang ganituin yun? Pwede bang ganun? Tanong ka ng tanong, mag-aral ka dyan at mag-decide ka sa sarili mo. Kasi pag napatapat ka sa conservative teacher, hindi ka papakainin ng chicharon. Pag napatapat ka naman sa iba, hindi ka kapakainin ng dinugan kung walang puto. Yung iba naman, puto lang. So, sino ba yan? Huwag mong itaya ang buhay mo sa opinion ng mga religious leaders kasi kanya-kanyang opinion din sila. Kailangan makapag-decide ka for yourself. This is the age of the Holy Spirit, and the Holy Spirit guides us into all truth, and the Spirit is given to everyone. Hindi na lang sa mga religious leaders. So, bakit maraming relihiyoso? Bakit maraming Christians ay anxious, depressed, takot, emotionally tired, and disturbed? It is because law-crazed Pharisaic religiosity damages the thought and psyche. Maraming relihiyoso in all religions see psychiatrists. It's a fact. Kasi mahirap dalhin sa isip at nagtitrip na yung isip mo na iba ang sinasabi mo sa bibig mo na law, tapos iba yung umaandar sa buhay mo na totoo. Kaya galit si Jesus dyan, sabi niya, you hypocrites, sabi ng bawal pero ginagawa nyo rin naman sa buhay nyo kasi hindi nyo rin naman kayang sundin yung mga sinasabi nyong laws na yan. Ba't di kayo magpakatotoo? Para hindi nahahati ang inyong loob at nangangailangan tuloy kayo ng psychiatric help just to survive. The law that judges and condemns everyone all the time shatters peace of mind. Romans 3:20,
Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. So hindi ka pwedeng magkaroon ng kapayapaan kung puro kautusan ang laman ng iyong isip. At saka, hindi ka rin naman pawawalang sala ng Diyos pag law ang ginawa mong standard, because you will not pass the test of that same law that you subscribe to as the standard. Sabi, hindi nakakapagligtas ang law. Ang ginagawa ng law, ipinamumukha sa'yo that you are a grand failure. Yan ang ginagawa niya. Hindi kanya bibigyan ng kapayapaan kasi kahit kailan, hindi mo siya masusunod lagi. Romans 4:15, ang kautusan ay nagdadala ng poot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit, kung walang kautusan, edi wala ring paglabag. You see the logic? Yang kautusan, nagdadala ng poot ng Diyos sa lumalabag. Pero kinancel na ni Jesus ang kautusan. At kung wala ng kautusan, edi wala na ring lumalabag. At kung wala kang nalalabag, edi matatahimik ka. Kung wala na ang poot ng Diyos, wala din ang worry and fear. Kaya dinilit ni Jesus ang legal and ritual laws. Not the moral laws. The legal and ritual laws. Yung mga anong kakainin, anong hindi kakainin, anong isusuot, yung mga ganyang mga bagay. Kaya dinilit na yan. Importante. Walang peace of mind sa Pharisaic religion. Kaya nga dumating si Jesus to free people from the law. Kailan kaya? At paano mauunawa at may enjoy ang grace of God given in and through Jesus? The law causes self-condemnation and guilt, fear, self-righteousness, judgmentalism. And we know that judgmentalism troubles the mind of the judged and the judgmental. Yung nanghuhusga, trouble din yon kasi tinatamaan din siya ng sarili niyang panghuhusga, kahit aminin niya o hindi. At yun namang hinuhusgahan, trouble din yun. So wala talagang benefit for anybody yung judgmentalism. Because everybody will fail. Law-based Pharisaic religiosity deprives people of peace as it imposes heavy religious burdens and duties. Ang dami. Pag sinunod mo yung lahat yung law, ang dami mong gagawin na nakakapagod na inako na ni Jesus. Luke 11:46, sabi ni Jesus sa mga Pharisees, mga dalubhasa sa kautusan, pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Ayaw ni Jesus yung napakaraming religious burdens. You know, the Israelites had to go to the temple for prayer 5 times a day nung araw. At yun na nga, hindi lang yung 10 commandments ang commandments sinusunod nila sa buhay. 613 other commandments rule their lives every day. Surely you will fail in most of them. How can you survive one day na nasunod mo lahat yun? The law and law-based Pharisaic religiosity damages self-perception as it results in self-depreciation. Kaya maraming relihiyoso, laging nilalait ang sarili. Laging masama ako, makasalanan ako, ganito lang ako. Ako'y isang masamang babae. Ako'y isang masamang lalaki. Ganyan-ganyan. Laging ganun ang drama. Kasi yun ang isinisiksik sa utak sa'yo ng law eh. Masama ka, kulang ka. And you know how it can damage the psyche. How it can damage the emotion. How it can damage self-perception. Romans 7:14-15, we know that the law is spiritual. Sabi ni Paul, but I am unspiritual. Bakit? For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Sabi ni Paul, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Alam ko ang dapat ginagawa according to the law, pero hindi yun ang ginagawa ko. In fact, ang ginagawa ko, yung sabi ng law na di ko dapat gawin. So, I am unspiritual. Can you imagine if that's always what you think of yourself? The law is so against the truth on the ground. The law is so against nature of humans, very unrealistic. The law does not remember that we are dust. But God remembers that we are dust. So alam mo na yung hindi lahat ng law ay galing sa Diyos or meron man pero specific time
audience, and place and situation lang yan applicable. The law expects and demands impossible, robotic perfection. Kaya marami mga tao, relihiyoso, nagiging almost robotic. Lahat ng makikita siya, it's a sin, it's a sin, it's a sin. Hindi ko lang makopya yung boses ng robot ko, kaya mag-imagine dyan. So, the law ensures human failure. Therefore, need for sacrifices. Therefore, need for priests and intercessors. So, you can imagine kung ba't gustong-gusto ng templo ang issue of sin. Dumadami ang offering. Nagiging relevant yung religious leaders. Romans 7:23-24, sa pagpapatuloy ni Paul, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Sa ituntunin ng sinasabi ng aking isip na sabi ng law ay dapat, at sabi ni Paul, kay saklap ng aking kapalaran. Imagine, you think of that, ang saklap ng buhay ko. I'm a grand failure, wala akong magawang tama. Destitution, hopelessness, despair, kontra sa peace of mind. Enter Jesus. Salamat na lang. Mayroon pang kasunod. Jesus brings good news. Ephesians 2:15, Christ ended the law with its many commands and rules. So, ngayon, hindi mo na kailangan lagi maging grand failure kasi Christ ended the law that makes you a failure. Jesus ended the law by doing two ways. Doing it two ways. One, Jesus fulfilled the law by technically satisfying in and by His body its demand of blood sacrifice. The law always demands sacrifice for sin. How did Jesus end the law? By sacrificing Himself as payment for all sins of all time in all places. So, inend niya yung law by satisfying it. Law, gusto mo ng blood. O sige, I'm giving my blood. Satisfied, tapos na, bayad na ang lahat. That's one. Jesus also ended the law another way. By interpreting and applying it through the filter of love that the Father had sent Him to do. So pag sinabing Jesus fulfilled the law, one, He followed the requirements of sacrifice, and two, He reinterpreted and fulfilled the law in the loving way that the Father sent Him to do. Jesus did not fulfill the law in exactly the same way the Jewish religious leaders had and wanted it fulfilled. Kaya pag kayo ba nagsasabi, di ba Jesus fulfilled the law? Oo, pero hindi niya ginawa yung fulfill in exactly the same way that the Pharisees had them wanted to be fulfilled. Iba ang pag-fulfill niya. Paano niya finulfill ang law of Sabbath? Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So kung gusto niyo mag-picnic, mag-excursion, matulog, magtrabaho ng Sabbath, gawin niyo because ginawa at ibinigay ang Sabbath para sa kapakanan niyo, hindi para maging Diyos niyo. Yun ang pag-fulfill niya. The same and exact way ba ng pag-fulfill ng mga Jews? No, the opposite pa nga. Paano finulfill ni Jesus ang mga laws on diet? Sinabi niya, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. So kainin niyo kung anong gusto niyo. Of course, technically, pwede kang clinically makakain ng marumi, pero hindi parurumihin nun ng espiritu mo, tulad ng ipinapaniwala ng mga maraming Pharisees na nakakadumi ng espiritu at kaluluwa ang kung ano-anong mga pagkain. So, ang pag-fulfill ni Jesus ng law, gusto kong i-emphasize, hindi sa pagsunod dito in the usual pagsunod ng mga Pharisees. Binaligtad pa nga niya, tinanggalan niya ng kamandag, tinanggalan niya yung pangil ng law para hindi ka masakmal, makagat at malason. So He fulfilled the law two ways. By being under it and paying with His own body and blood, and number two, by reinterpreting the meaning and taking it to a loving form of application. Jesus brings God's love and grace versus the harshness of the Jewish law. Wala kasi tayong ideya how the Jews lived their lives then. Puro religious work. Can you imagine that you have to bring animal sacrifices for your sins? Mga baka, mga toro, mga malalaking hayop, at kung pobre ka, mga ibon, mga maliliit na ibon, magdadala ka pa rin. Alaga sila ng alaga ng hayop para katayin lamang. Hindi nga nila nakakain. Tapos, kung hindi nila kaya yung malalaking hayop, maliliit na hayop, bibilin pa rin nila.
Anong ginawa ni Jesus nung nagpunta siya sa templo? Sinalubong siya, Hosanna, Hosanna, welcome to the King of Israel. Sabi na, eto ng ating King. Anong ginawa ni Jesus pagdating doon? Pinalaya ba sila from Roman law? No. Nag-declare ba ng revolution against Rome? No. Nag-declare ba ng bagong kingdom on earth? No. Pinalayas niya ang mga nagtitinda ng mga hayop doon sa templo at nagpapalit ng pera na pambili ng mga hayop. In other words, Jesus ended temple sacrifice. Tapos umuwi na siya. Sabi ng mga tao, yun lang. Nag-aabang pa sila ng ibang gagawin na mas kingly, mas dramatic, yun lang. Pero hindi yun lang. Because Jesus was already ending the law of sacrifice. Para makalaya ang mga tao sa walang katapusang hirap ng pagdadala ng sacrifices. Galatians 5:1, so Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Pero ayun, kakaakyat pa lang ni Jesus sa langit, ibinalik na ng mga Pharisees sa loob ng Christian Church ang maraming law. Observe how Christianity actually continues and does the work of the teachers of the law and Pharisees. Itinuloy. Kasi marami mga Pharisees ang naging member noong growing Christian Church at ginamit nila ang kanilang influence para ibalik yung just developing Christianity under the law. So tuloy ang law and judgment. Parang hindi dumating at nag-sacrifice si Jesus to fulfill the law the Jesus way, to abolish the law. Romans 10:4, Christ ended the law so that everyone who believes in Him is made right with God. So hindi na yung sacrifice, hindi na yung technical obedience to the tenets of the law, to the details of the law, ang nagpapabuti sa'yo, kundi yung pananalig mo kay Jesus is translated into righteousness. Jesus brings good news, forgiveness versus judgment. John 8:15, sabi ni Jesus, you judge by human standards, I pass judgment on no one. Malinaw ba yan, church? Jesus passes judgment on no one. Pero bakit judge ng judge? Ang mga church people. John 3:17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito mula sa parusa, mula sa law na nagpaparusa, sa pamamagitan niya. Parenthesis, mine. Jesus brings good news, freedom from mental torment because of fear of punishment and from hiding and pretending. Pagka ang people ay under the law, wala naman talaga nakakasunod, so what will you do? Dalawa lang, ibubunyag mo sa lahat na hindi mo nasunod o itatago mong hindi mo nasunod, you will live in darkness, you will live in hypocrisy, you will hide, you will live in hiding, at mahihati ang iyong loob. John 12:46-47, sabi ni Jesus, I have come into the world as light. And you know, light is disinfectant. Pag tinamaan ka ng light, inotoclave ka, ginamit sa klinik ang mga light, kung ano-anong lights, namamatay mikrobyo. I have come into the world as light, so that no one who believes in me should stay or should hide in darkness, or should stay under infection, in isolation, or in hiding. Ang ganda ng metaphor na ginamit niya, so siya ay light. Pag tinamaan ka ng light, you get disinfected. At pag tinamaan ka na ng light, wala ka na sa darkness. Ang ibig niya sabihin, ano man ang kalagayan mo, nananalig ka sa akin, gumagaling ka, nililinis ka ng aking light, at hindi lang yon, hindi mo na kailangan magtago. Lumabas ka, magpakatotoo, because I will not judge you. In fact, I will restore you. Eh, bakit nagtatago yung mga hindi makasunod sa law? Kasi, bagamat hindi nagja-judge si Jesus, nagja-judge ang church. Kaya madalas, mas relihiyoso, mas ipokrito. Kasi nagpapanggap ka. Papasok ka sa church, dapat may isang wall na punong-puno ng maskara. Suutan ako, magmaskara na tayo, papasok ka tayo sa church. Kasi hindi pwede yung totoo tayo, mapapagalitan tayo. Kailangan natin magpanggap. Meron pa, nagtatawa na, uy, nandiyan na si pastor. Hindi na sila tatawa. Kailangan banal ang dating. If anyone hears my words, sabi ni Jesus, but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world, but to save the world from judgment from the law.
Malinaw ba to? Sabi ni Jesus mismo if anyone hears my words ko na to, but does not keep them, hindi ko pa rin siya husgahan. So sino ngayon ang may karapatan manghusga? Hindi ito para huwag ka na talagang sumunod kay Jesus dahil hindi ka husgahan. Ang point ni Jesus, huwag kayong manghusga ng kapwa nyo. Ako nga hindi nang husga. Tapos kayo nang husga kayo dyan. Jesus gives people a fresh new start by empowering them to change their mind and their self-perception. By giving peace, Jesus drives away demons from people's minds. At hindi ito yung mga demon lang na may mga sungay-sungay at buntot-buntot. Yung mga demons ng spirit of anxiety, depression, fear, panic attack, guilt, shame, lahat yan nililinis ni Jesus. Pinapagaling niya. 1 John 3:21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makalalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. So paano daw tayo makakalapit sa Diyos kung hindi ka inuusig ng budhi? So dapat huwag kang gumawa nung makakausig ng budhi. Or kung nagkukulang ka, huwag kang pausig kasi alalahanin mo that Jesus already cleanses you and saves you by faith. It's not your performance that gives you a good standing, but your faith in the good performance of Jesus. Kaya nga saved by faith Pag na-internalize natin yan, marami tayong peace na may enjoy. Hindi para tayo konsintihin na magwala sa buhay, kundi tanggapin. Tulad ng pagtanggap ng Diyos, we remember that we are dust. And we charge to the perfect sacrifice of Jesus all the things that we cannot do by our own performance. And we accept ourselves, and we accept others, and we grow into Jesusness by helping one another, not by judging one another. The law troubles the mind. Jesus gives peace of mind. The law requires hard work. Jesus gives peace. Para yung sabi ni Martin Luther, bayan yung sabi niya, sabi ng isang great leader, I have a dream. Nadinig nyo na yun? I have a dream. Tayo lahat may dream. Kung ang dream natin, what if by God's love and grace given through Jesus, people change their thought of themselves from sinful to righteous by faith. Halimbawa, lahat ng iniisip ito ko sa kapwa, sabi niya, sinful siya, pero papalitan natin, righteous by faith yan, kasi may faith kay Jesus. Ako din, sinful, imperfect, pero in the eyes of God, I am righteous by faith. What if we change our mind into that? Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan, sinasabi yan sa Romans 10:4, upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. What if we thought of ourselves that way? And of others too? What if the church helped people change their thoughts of themselves from bad to good in the eyes of God? From guilty to not guilty as justified in the court of God, where Jesus is our defense attorney. What if we change our mind from thinking of ourselves as distant from and hated by God to close to and super loved by God? Won't it change the way you look at life? Won't it change the way you live life and the way you deal with one another? Romans 8:38-39, I am convinced that nothing in our creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. What if we internalize that
that there is nothing we do or not do, no power that can separate us from the love of God. Won't you be able to sleep better? Won't you be able to be kinder? Kasi alam mong hindi ka naman malalayo sa Diyos, so you can be more generous, you can be kinder. We can all be that. What if the church helped people change their thoughts of themselves from cursed and doomed to blessed and recreated gloriously by grace? From bound to punishment to bound for glory. 2 Corinthians 3:18, for we all are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord. So paganda ng paganda tayo sa tingin ng Diyos, the love of God keeps transforming us. And of course, at times, even our own performance helps, but it is not what we depend on, but the grace of God. What if we change ourselves from thinking of ourselves as hopelessly corrupt to made clean and pure by grace? 1 Corinthians 6:11, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. What if the Christian church stopped serving the teachers of the law and Pharisees and really started obeying and serving Jesus? Kasi kung tutuusin, ang pinaglilingkuran talaga yung mga teachers of the law and Pharisees. Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me, meaning not to any other teacher. Therefore, go and make disciples of all nations and teaching them to obey everything I have commanded you. And the command of Jesus is love. Ang command niya, teach love and grace. Yung turo ko, ang dali niyo sa mundo, hindi yung turo ng mga Pharisees. But in actual practice, let's observe. Kaninong turo talaga ang pinopromote ng church? Minsan may lip service, turo ni Jesus, pero mamaya turo na ng Pharisees. Puro law na uli. Halo-halo, nakakalito. Ang dami-daming commands. Samantalang isa lang ang iniwan ni Jesus. John 13:34, a new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. John 13:35. Paano daw nakikilala ang tunay na disciple ni Jesus, follower ni Jesus? By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Nakikilala hindi ko anong pangalan ng congregation, kung anong baptism you had, kung ano ang suot, kung anong Bible version ang binabasa, kung ano ang mga distinctives, kundi love ang distinctive ng tunay na nananalig kay Jesus. Makikilala sa pag-ibig at sa pagiging maibigin. What if the Christian church started really teaching to the world only the pure word and command of Jesus, which is really love? What if the church really focused on teaching love and grace, peace and peace of mind? Remember, ang sabi ng Proverbs 4:23, your life is shaped by your thoughts. So what do you think of yourself? What do you think of others? What does your religious belief make you think of yourself and of others? Kailangan mas maging mapanuri tayo, huwag lulon ng lulon, kailangang salain yan. That is why Jesus likes you to change your mind into rest, into peace, and joy. Yan ang kalooban niya para sa atin. Yan ang dapat maganap. Centerpiece teaching ni Jesus, Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. And this is weary and burdened with religious law. Sabi niya, I'm going to give you rest. Let's simplify. Love na lang. When you do love, it's better than obeying all the laws. So have peace of mind in Christianity. Peace of mind is in changing your mind from the law to grace, from Pharisainess to Jesusness. Mga kapatid, we all have to make that decision. Will I be under the law or under grace? Will I subscribe to the law and all its punishments and all its pananakot, or accept grace given by the Father through Jesus? Romans 5:1-2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God
through our Lord Jesus Christ. And Jesus is very emphatic, John 5:45, "But do not think I will accuse you before the Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set." And this is the irony of Pharisaic religion. Sabi ni Jesus, huwag niyong isipin kahit kailan na ako ang mangko-condemn sa inyo before the Father. No. Yung inaasahan nyo, yung paniniwalaan nyo, yung sinusunod nyo, si Moses, yun ang magpapahamak sa inyo. Kasi yung law, hindi kanyang dadalhin sa kaligtasan, ipapahamak kanya kasi hindi mo siya kayang sundin. Preachers and teachers must know and decide what thought they will plant in people's minds. Grace or love or law. And hearers like us, learners, seekers, must know and decide what thought they will seek and allow to be planted in their own minds and what they will share with the world. Proverbs 4:23, "Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts." And may I add, your life is shaped by your thoughts about God's love through Jesus or your thoughts about the law and your inability to satisfy it. Defend your peace of mind from Pharisaic religion. Nag-i-invest tayo ng time, talent, treasure sa ating religious faith, religious practice. Linawin niyo mga kapatid kung kanino talaga kayo sumusunod at kung saan at kung ano talaga ang iisipin niyo tungkol sa relasyon niyo sa Diyos. Are we connected with God through His grace and love, or we try to earn the connection through the law? Your decision, the clarity of your thinking about it, will determine the quality of your life here and beyond. Turuan niyo kami, Panginoon, to seriously consider these things. Lagi naman namin naririnig, pero magkaroon talaga ng kalinawan